And we entitled our devotion today, Called to Thrive, Not Just to Survive. To thrive means to progress or to explore or to have success, no? So yan po ang tawag natin. You are called to thrive, not just to survive. Kaya ang dapat na prayer po natin ay hindi lamang po tayo masuplayan sa ating pong pangangailangan, kundi magkaroon po tayo ng higit pa sa ating pangangailangan. Kasi po, nais ng Diyos na maging pagpapala ka sa marami. Maging daluyan ka ng biyaya at pagpapala. Ngayon ang tanong, paano ito mangyari sa buhay natin? Paano ito nagaganap? Well, mga kapatid, ang tunay na progress and success ay nagsisimula po sa ating pong isipan. It's not about what you have, it's not about the property that you have. Kasi marami pong tao, they have money, they have properties, and yet, in the inside of them, there's a lot of troubles. There's a lot of sadness, or there's no joy in the inside of them. Okay? Pero hindi naman ibig sabihin na yung pong meron tayo in the inside ay wala in the outside. Okay? Meron pong simula ang lahat ng yan at lahat po ng ating pong tagumpay nagsisimula po sa ating pong paniniwala ng ating pong kaisipan. Believe, my friend, okay, that you have an abundant life. Lalong-lalo na sa atin na kay Kristo, you need to believe that you have an abundant life. Pakisabi nga ninyo dyan. Isulat nga po ninyo. I believe I have an abundant life. You know why? Because Jesus came to give you life abundantly. That is the very mission of Jesus. In John chapter 10, verse 10, I have come that you would have life in abundance to the full till it overflow. That is the mission of Jesus. I have come to give you an abundant life, an overflowing with joy and gladness. This is the mission of Jesus Christ. Although the first missionary, the thief, comes to steal, to kill, and to destroy, excuse me, the thief comes to steal. That is the work of the devil, to destroy, to kill. Kaya every bad things happening to you, it comes not from God. Ang mission ng Panginoon ay bigyan ka ng abundant life. Kaya kapatid, you are called to thrive and not just to survive. Hindi po survival ang buhay po natin. Maring yung iba may nakaka-experience po ng survival stage sa ngayon, pero hindi ka mananatili po dyan. No? Pansamantala lang yan. Iiwanan mo din yung ganyang uri ng buhay. Kapatid, bakit? Kasi po, yan ang mission ng Panginoong Jesucristo, ang bigyan ka ng buhay na ganap at kasiya-siya. So, again, you need to believe that you have an abundant life in Christ Jesus. Right now, ngayon pa lang, sa isipan mo, dahil yan ang nakasulat sa salita ng Diyos, you need to convince your mind that you have abundant life right now. God has called you to progress. God has called you to explore and, mararanasan po natin ang tagumpay na higit pa sa tagumpay na nararanasan ng mga tao dito sa lupa, lalo na yung pong mga walang relasyon sa Panginoon. Oh, kapatid, there's no excuses. Huwag po nating sabihin na, Pastor, hindi ko nga po alam kasi wala akong alam na kaparaanan. No excuses, my friend. Kasi kung titingin tayo o maghahanap tayo ng mga excuses, there's a lot. If you're gonna find excuses, then you will find one. But if you look for a way to make progress in your life, the way will open. Meron po laging bukas na pintuan para sa iyo
kung ikaw ay maghahanap ng bukas na pintuan. Huwag mong, kasi huwag kang bibigay. Do not give up, my friend. It seems like sarado ang langit sa'yo, sarado ang oportunidad sa'yo, sarado na ang daan ng pagpapala at daan ng progreso sa buhay mo at sa iyong pamilya. Kasi kapag ganyan ang nasa isipan mo pa lang, sarado na. Excuse me. Isipan mo pa lang, wala nang tagumpay. Kaya kinakailangan, sa isip mo pa lang, tagumpay ka na. Hallelujah, glory to God. I love what I'm hearing. Again, excuse again, no? So, let your thinking be open up with the powerful, wonderful, beautiful truth na sinasabi po ng Bible. Meron pong isang example po dyan sa Bible na hopeless po ang kaibigan nila na may sakit. Diyan po sa Luke chapter 5. I think in Luke chapter 5, no? Yung paralyzed po na na tao, tapos binuhat ng kanilang kaibigan, apat na apat. Ilapit nila kay Lord. Kasi sa Panginoon na lang sila merong pag-asa eh. Kapatid, maaring lahat ng pinuntahan mo hindi po nag-progress, hindi nag-prosper, hindi nag-succeed. Wala ka nang alam na kaparaanan pa. Katulad po ng magkakaibigan na ito, no? Na yung kaibigan nilang paralyzed, hopeless situation. Pero nang nabalitaan nila ang Panginoon, gusto nilang ilapit kay Lord kasi nga alam nila na sa Lord may pag-asa. Yan na lang ang tanging pag-asa na kanila pong malalapitan. Kaya lang may problema sa kanila pong paglapit. Ang daming tao. Walang madaanan. Siksikan. So, paano nila kayo mailalapit yung yung kanilang kaibigan? Kung mag-give up sila sa kanilang thinking, wala. Hindi gagaling yung kanilang kaibigan. Pero gumawa sila ng paraan para mailapit po nila sa Panginoon. Anong ginawa nila? Ayun, umakyat sa bubong, binutas yung bubong. Minsan nga, pag-iisipin mo matutuwa ba yung may-ari ng bahay na butasin mo yung bubong niya para lang mailapit yung kanilang kaibigan sa Panginoon? Of course not. Maraming galit doon, ano? Maaring yung mga tao na nakapila o inunahan pa nila, sa tingin mo ba kapag ikaw yung nakapila at merong nauuna sa iyo, magagalit ka. Di ba? So, ganun din po ang bawat isa sa atin. Gumawa ka ng paraan. There is always a way. If you're gonna look for a way, my friend, there is always a way. Kaya no excuses. Kung wala nang solusyon, nakikita mo sa sitwasyon mo, kapatid, humanap ka ng paraan na ilapit yan sa Panginoon. Sa Diyos, laging may paraan. Ang dami sa Bible gumawa ng paraan para lang makalapit sa Lord. Yung babaeng 12 taon na tinatagasan ng dugo, di ba? At siksikan. Una, sa patakaran ng mga Hudyo, bawal lumapit ang dinurugo, no, sa karamihan. Pero binayolate niya 'yon. Yung pong mga kasi gusto niyang gumaling makalapit at maaring hindi siya mabigyan. Alam niya na hindi siya mabigyan talaga ng atensyon ng Panginoon. Pero anong nasa isip niya, yung babaeng 'yon? Mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit. No? Just to touch the hem of Jesus' garment, anong paniniwala niya? Gagaling ako. Gagaling na siya. Glory to God. Again, success start with your thinking. Progress and success, miracle, healing, promotion, start with your in your thinking. Katulad ng babaeng to, tinatagasan ng dugo. Sa isipan niya,
Mahawakan ko lang. Sabi, matindi yun. No? Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung ganong reseta, ganong idea. Pero matindi yung pananampalataya niya. Kaya ang pananampalataya talaga, nagbibigay po ng magandang ideya. Mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, sabi niya. Gagaling ako. Could you imagine? At on the spot, siya po ay gumaling. Gumawa siya ng paraan. So again, no excuses. You can make a way because there is always a way coming to the Lord. Kaya ano yan? Tingnan niyo si Zaccheo. Si Zaccheo, maliit na tao. Pandak. Gusto niya rin makita si Lord. Kaya lang, ang daming tao, siksikan din. Gumawa siya ng paraan para makita niya ang Panginoon. Kasi makita niya lang, para sa kanya, masaya na siya. Ano pong paraan niya? Umakyat po siya sa puno ng sycamore. Ang sycamore tree, ay matinik na puno. Talagang matutusok ka doon. Pero, no excuses kung ano yung gusto mo. No excuses. At eto, lahat ng nagmithi na lumapit sa Lord sa anumang kaparaanan, kapatid, natanggap nila ang himala. Natanggap nila ang kalayaan. Natanggap nila ang kasaganaan sa kanilang buhay. Yung babaeng tinatagasan ng dugo, natanggap niya ang matagal na nagpapahirap sa kanya, no? Na sakit, natanggap niya ang kagalingan. Si Zaccheo, mula po doon sa pagiging pagiging makasalanan, itinatakwil ng tao, sinusukan ng mga tao. Eto, natanggap niya ang pag-ibig ng Diyos. Yung paralitiko, may sakit at karamdaman, no, wala ng pag-asa. Buti na lang meron siyang kaibigan na gumawa ng paraan. Bibinutas ang bubong. Natanggap niya ang himala, ang kagalingan. Kapatid, I pray in the name of Jesus Christ that your thinking may be opened up right now. There is always a way out from your situation right now. There is always, because you are called to thrive, not just to survive. So if we keep looking for a way to get ahead, we will find it. Makikita natin ang daan patungo sa tagumpay ng ating buhay kapag maghanap ka ng kaparaanan, kapatid. Kaya mga may sakit at karamdaman sa oras na ito, aking ipinapahayag na ang inyong paglapit sa Panginoon, ang himala ay inyong matatanggap. I release the miracle of the Lord. Nothing is too hard. Walang bagay na hindi magagawa ang Diyos. At ang sabi ng Bible, according to His Word, by stripes, you are healed. So be it unto you in the name of Jesus. So, you are called to thrive, not just to survive. Bakit? Sabi mo ng Deuteronomy 28 verse 13, you are the head and not the tail. Ulo ka, kapatid. Hindi ka buntot. Hindi ka laylayan. Ikaw ay ulo. You are a head. Meaning, ikaw po yung nangunguna. You will get ahead. You have to fill your mind what God made you. Kilalanin mo sino ka ba bilang anak ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos sa iyo? Ano ang meron ka bilang anak ng Diyos? Yan mong ilagay sa isipan natin. What you are inside is where you will go on the outside. Kung ano po yung nandiyan sa loob mo at anong nasa isipan mo, yan ang patutunguhan mo. Kasi bago mo magawa ang isang bagay, nabuo muna yan sa isipan mo, kapatid. At sana lang, ang bagay na nasa isipan natin ay yung pong bagay na ginawa ng Diyos sa atin in the inside of us. In the inside of us, God made us victorious, prosperous, wealthy,
powerful, strong, righteous, holy, perfect. That's who you are in the inside of you. You must know who you are. Because whatever you are inside is where you will go on the outside. At ang sabi ng Panginoon sa iyo, you are the head and not the tail. Pakisulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. I am the head and not the tail. So meaning, kapatid, mangunguna ka sa iyong pamilya, sa sa iyong trabaho, maaring nasa laylayan ka ngayon. But because you believe that you are the head and not the tail, mangunguna ka. Ang biyaya at pagpapala, mangunguna ka, mga kapatid. Hindi man tayo makikipag-compete, pero mangunguna ka. Your life flows what you are focused on. It is a natural process, my friend. So what you see is what you will be. Kaya ang tanong, ano ang nakikita mo sa iyong sarili? Anong nakikita mo sa buhay mo? Ano ang nakikita mo sa iyong situation? Ano ang nakikita mo na meron ka na ibinigay na ng Diyos sa iyo? My friend, what you see is what you will be. Nakikita mo ba na ang sarili mo sa future is victorious, healthy, strong, promoted, living in abundance? Anong nakikita mo? Then, again, what you see is what you will be. Kasi kung hindi mo nakikita ang isang bagay, wala kang nakikita ang magandang kinabukasan, discouraged ka. Ang taong walang nakikita na magandang kinabukasan, magandang bukas para sa kanya, discouraged siya, wala na lang. Survival na lang ang buhay pagka ganon. Again, you're not called to just survive in life. You are called to thrive, to explore. You are called to progress. You are called to success, my friend. Etong maganda. Pwedeng sabihin ng iba, Pastor, grabe kasi ang ekonomiya ngayon, nagtataasan na lahat. Kaya apektado tayo. Well, it might be. We might be affected. Pero again, bilang mga anak ng Diyos, our success, our progress start with our thinking. Kung ang paniniwala natin, wala, nagtataasan na lahat. Talagang ano na yan, affected tayo. Pwedeng maapektuhan tayo. Pero ito po sabihin ko sa inyo. You have the control of your economy. Bakit? Ang ating pong ekonomiya, mga kapatid, ay manggagaling sa Diyos. God is the owner of all these things in this world. Everything on earth is God's property. And just believe that you are a child of God. I am a child of God. He is the owner of everything in this world. He is powerful. And the economy of my life, of my family, comes not from the economy of this world. It comes from God. Kaya nga sabi po ng Bible, the supply of our needs comes from the riches of His glory. The supply of your needs comes from the riches of His glory. Oh, glory to the name of Jesus Christ. You have the control of your enemy. Diba sabi po ng Bible, God says, we reap what we sow. We reap what we sow. Kung ano po yung ating itinanim, aanihin natin. So, ibig sabihin, ang control, nasa sa iyo. Nasa sa atin. Anong itinatanim mo? Ano itinatanim natin? Sabi ng Bible, anong itinanim mo, aanihin mo. So, anong itinatanim nyo ngayon? Magtanim tayo. Diba? Magtanim ng kabutihan, magtanim ka ng salita ng Diyos, magtanim ka, and then, magtanim ka ng magandang bagay, magtanim ka sa negosyo, ask God for wisdom for business.
At dahil kasama natin ang Diyos, partner mo ang Diyos, kapatid, oh, the Lord will give you great and brilliant ideas. Huwag mong kalilimutan na ang Diyos ay partner mo sa ekonomiya ng buhay mo. Sulat nga po ninyo dyan, God is my partner on the economy of my life. Kasi kung isasandal mo at iaasa mo ang ekonomiya ng buhay mo sa gobyerno, kita mo na nga ang sabi nga, maraming corrupt, greedy, na walang umaamin sa gobyerno. Wala nang umaamin, nagtuturuan sila. Lahat ng nagsasalita, matino. Kung sino magsalita sa kanila, hindi corrupt, matino sila lahat. Kahit na napatunayan na, halimbawa, wala pa rin aamin. Ganyan ang mundo. Kanino mo iniaasa ang buhay mo kapag ganon? Kanino natin iaasa ang buhay natin? Sa kanila? Well, salamat sa Diyos sa buhay nila dahil kahit paano nagagamit sila just to run the government. Pero, ang ekonomiya natin ay hindi po galing sa mundo, sa gobyerno, whatever. Our economy comes from God and you have the control of your economy. Okay? Don't give into the lie, my friend, that you are a product of the economy of this world. You make it with your seed. Ang ekonomiya mo ay nagagawa mo yan sa pamamagitan ng seed na itinatanim mo. Ano ang itinatanim mo ngayon? Kaya nga in everything you do it for the glory of God, do it with faith. Sabagat, lahat ng bagay na hindi po ginagawa sa pananampalataya ay kasalanan. So, you can make it with your faith, with your seed, your faith, and by following God's wisdom for your life. Ang ekonomiya ng buhay nating mga Kristiyano, kapatid, ay nasa kontrol at kamay ng Diyos. Nasa pagpapala na mula sa Diyos. Hindi po maaapektuhan ang kaparaanan ng Diyos kahit na ano pong ekonomiya o pagbagsak ng ekonomiya na mangyayari sa mundong ito. As long as we stand on the principle of God, and that principle is it will not change. Mula noon hanggang ngayon. And what's that? Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. There is an additional, actually may mga multiplication pa mga nadarating sa atin Yung pong Matthew 6:33 na yan, kahit na ano pong estado ng ekonomiya ng mundo, kahit anong digmaan, kahit ano pong mga krisis na nagaganap, pandemya, o ano mong sakuna na mangyayari sa mundong ito, kapatid, epektibo, makapangyarihan ang Matthew 6:33. Always seek God first. And the promise, all these things shall be added unto you. So, ano bang gagawin natin ngayon, mga kapatid? Sa anumang sitwasyong kinalalagyan natin ngayon, we stand on the economy of God. You have the control. We stand on the principle of God. We stand on Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen? Do you believe that? Oh, glory to the name of Jesus Christ. You have the control of your economy. Kaya, huwag kang aasa sa mga, yung gobyerno. We have to pray. Actually, tayo ang kailangan ng gobyerno. Sinasabi ko po sa inyo. Ikaw na anak ng Diyos, tayo ang kailangan nila. To pray for them. To give them wisdom, my friend. Huwag kang magagalit sa kanila. Huwag kayong magalit na nag-aaway-away na tapos tayong mga Kristiyano nag-i-involve dyan. Oh, hallelujah. And also, meron kang magagawa, kapatid. Stop underestimating yourself.
Meron kang magagawa. Huwag mong titingnan sarili mo na, ay, hindi, mababa lang pinag-aralan ko eh. Ano lang ako eh. Laylayan lang ako at saka below average ako. Friend, stop underestimating yourself. You are precious. You are more than diamond. You are more than gold, more than precious stones. God choose to live in the inside of you. Could you imagine, ano? Pinili ng Diyos na mabuhay in the inside of you. He dwells in you permanently. Kaya, huwag mong i-underestimate sarili mo na parang walang kwenta. Yung iba, hindi, wala akong kwenta, anong wala kang kwenta? Mahalaga ka. Kapatid, nananahan sa'yo ang Diyos. Pananahanan ka ba naman ng Diyos kung wala kang kwenta? At saka, namatay ang Panginoong Jesucristo para sa'yo. Ibibigay ba naman niya ang buhay niya para sa'yo kung wala kang kwenta, kapatid? Oh, you are so precious. And you have also the power to ask big and think big. Ask big and think big. Refuse to be stumped by your financial, educational, or emotional limitation. Excuse me. Huwag mong tingnan, pastor, ito lang ang pera ko. Ang dami ko pang utang. Ito lang ang resources ko. Limitado lang. Now, dare to ask and think big, my friend. Bakit? Meron ba tayong panghahawakan na salita ng Diyos niyan? Oo. There are no limits with God. Actually, we limit Him when we think small. There are no limits with God. Isulat nga po ninyo dyan. There are no limits with God. Walang limitasyon pagdating sa Diyos. Limitless. Kaya, ang sabi po ng Lord, in Ephesians chapter 3, verse 20, no? Ano sabi doon? Are you familiar with those verse? Ephesians chapter 3, verse 20, God is able to do exceedingly abundantly above all you can ever ask or think. Oh, glory to God. The Lord is able to do. So, He has the ability, my friend. And He is very much willing to give unto you. Actually, the power, the anointing that we need for that more than we can ever think of na ima-manifest is already in the inside of you. Ephesians 3:20 says, God is able to do exceedingly, abundantly, above all you can ever ask or think, according to the power that dwells in you. There is a power that is deposited in the inside of you, my friend. Ang sabi po ng Romans chapter 8, ang kapangyarihang yan ay ang espiritong yan ay ang espiritu ng kapangyarihang bumuhay sa Panginoong Hesus mula sa mga patay. The power and the spirit that is in you is the spirit that raised Jesus Christ from the dead. Oh, glory, hallelujah. Thank you, Abba Father, that we have power in the inside of us. Kaya, again, dare to ask big, to ask and think big. Nag-i-imagine ka na rin lang, hihingi ka na rin lang, lakihan mo na. Because God is able to do exceedingly, abundantly, above all, my friend, you can ever ask or think. Yeah, you have to embrace a mindset of abundance. Pakisulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. I embrace a mindset of abundance. So, kinakailangan, yung isipan pa lang natin, tagumpay ka na. Kasi kung sa isip mo pa lang, talunan ka na, naku po, wala. It will affect every part of your being. Alam niyo ba kapag talunan ka, hopeless ka, wala ka ng pag-asang gumaling, wala ka ng pag-asang umunlad, wala ka ng pag-asang umasenso,
wala ka ng pag-asa para sa kinabukasan. Pagka ganon, alam niyo ba, it will affect your emotion and even your action. It will affect your action. Hindi ka na makagagawa. Kasi wala ka nang inaasahan. Pero praise God, kahit anong sitwasyon mo ngayon, kahit anong pagkalugi ang kinalalagyan mo ngayon, kahit anong pagkalubog sa utang ang kinalalagyan mo ngayon, kahit anong sakit at karamdaman ang kinalalagyan mo ngayon, kahit iniwanan ka pa ng lahat ng tao ngayon, basta't alam mo na hindi ka iniwanan ng Diyos, kung meron kang pag-asa at alam mo that God is able to do exceedingly abundantly above all you can ever ask or think, then you have a living hope. Oh, glory to God. You are energetic and you are excited to wake up and you are excited to do something, you are expecting something good to take place in your life, excited ka nang gumawa sapagkat alam mo na anumang sitwasyon, anumang pong balita, anumang pong mga digmaan na yan, pandemya na yan, anumang pong sitwasyon na krisis na yan, pagtaas ng mga bilihin na yan, alam mo na hindi ka apektado sapagkat you know that God is able to do exceedingly abundantly above all you can ever ask or think. And you also know that you have the power residing in the inside of you because according to the power that is in you, God can make it. Hallelujah. Glory to God. So, you're gonna embrace a mindset of abundance. Refuse, my friend, to allow excuses to limit you and keep you stuck in your life. Huwag kang magpa-stuck. No? Yung hindi ka na makakilos, don't be stuck up in your life. Don't be stuck up in your finances na parang wala nang mangyayari. You are the head and not the tail. What you are, glory to God, in the inside is where you're going in the outside. Kaya tingnan mo, anong meron ka? Anong paniniwala mo? So you're getting ahead. Your success is in your seed. Friend, kaya ang ekonomiya ng buhay mo ay nasa kontrol mo. Wala sa kontrol ng gobyerno, wala sa kontrol ng ibang tao, nasa kontrol mo ang ekonomiya at ang ating tinatayuan na hindi nagbabago na ekonomiya ng mga mananampalataya ay ang salita ng Diyos, ang sinasabi sa Matthew 6:33 that if you're gonna seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. That is the economy of God that changes not. Anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, anumang po ang nagaganap na kagulumihanan at pagbagsak ng ekonomiya ng mundo, ang ekonomiya ng Diyos ay hindi babagsak. Believe that and speak that out loud. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. Kung naniniwala kayo sa inyo pong napakinggan sa umagang ito, pakisulat nga ninyo yan, I believe what I've heard today. I am called to thrive and not just to survive. Come on. I am called to thrive, not just to survive. Father, thank you so much, Lord God, sa iyo pong salita na naipahayag sa umagang ito. I declare, Father, that everyone listening right now, let them experience the abundant life na siya pong dinala ng Panginoong Hesus dito sa mundong ito. We are living in your economy, not in the economy of this world. And thank you, Father, for the healing, for the prosperity. Thank you, for Lord, for the abundant life. Thank you, Father God, for the economy that we are in control. And this economy comes from you, Father. Thank you. I bless everyone listening in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord.